Pinapalabas niya na binribe lahat ng congressman to vote for the impeachment. Uy, grabe naman. Magkano kaya yung bribery na yan? Diba? How do you bribe 350 people? How do you do that? Imagine, siyempre, mga congressmen, sabihin natin may bribe talaga naganap. Hindi naman yan papayag sa 1M, 1M lang, di ba? 1 million. Hindi. Kailangan mga nasa range ka ng 20 million pesos. Base lang yan dun sa mga nakaraang iskandalo ng bribery. May update today, press na press, hot off the press. Ayan na nga ba? NBI files cyber libel charges against columnist over alleged false claims on impeachment bribery. Sino itong kinasuhan? Ay, matutuwa kayo nito, guys. Walang iba kung hindi si Rigoberto Tiglao. The NBI Central Visayas Regional Office filed cyber libel complaints against columnist Rigoberto Tiglao, allegedly containing malicious and baseless claims against the Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Duque Frasco. NBI Sevro Regional Director Attorney Renan Oliva said the complaint stemmed from a report received by Frasco from one of his staff members, alerting him to an online article titled Cebu Representative Details How Impeachment Bribery Worked. Ay, may ganun palang drama. Ano? The article was published in the Manila Times and circulated online. Patay. Damay si Manila Times dito. Yun ang claim ng subject, meaning it caused aspersion not only sa complainant at si Congressman Frasco, pati buong House of Representatives at saka yung Speaker of the House natin. Pinapalabas niya na binribe lahat ng congressman to vote for the impeachment. Uy, grabe naman. Magkano kaya yung bribery na yan? Diba? How do you bribe 350 people? How do you do that? Imagine, siyempre, mga congressmen, sabihin natin may bribe talaga naganap. Hindi naman yan papayag sa 1M, 1M lang, di ba? 1 million. Hindi. Kailangan mga nasa range ka ng 20 million pesos. Base lang yan dun sa mga nakaraang iskandalo ng bribery. So, sabihin natin, meron 350 na congressmen. Multiply natin sa 20 million. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 billion pesos? Really? Ang hirap itago niyan sa COA. At sinong Pilipino ang merong 7 billion pesos na kanyang hawak-hawak sa kanyang maleta? Oo, sa bagay, si Pulong may 51 billion eh. Tiglao's article even attributed a quote to Frasco saying, "Yes, I was bribed to vote against the Vice President but I did it for you, dear constituents." Ayun tayo. Oo. Oliva said the article lacked any factual basis and presented no evidence to support the claims. Sa mga post niya, wala naman siyang pinakita na ebidensya na nangyari yun. It's his claim only, which under the law meets the elements of the crime of libel. Yan tayo eh. Tapos, pinaliwanag din na fake news yun. That is the nature of the fake news. You make it appear to the public that what you're saying is true when in fact it is not. Pag finact check, hindi naman totoo. O, tsaka mga kotsero, nakakatawa, di ba ang usual dyan? Ang kadalasang palusot na sinasabi ng mga DDS dyan. Tulad ng sinabi ni Byron kahapon sa debate sa TV5. Opinion ko lang to. Okay, wala namang problema sa opinion. Opinion pala yan eh. Pero don't present it as facts. Kung opinion mo, hindi yan fact. Kaso, ito kasi mga DDMs, mga kotsero, magaling sila magpanggap na ang kanilang mga sinasabi ay facts. Patas kapag hinuli, kapag sinita, sabi nila opinion. Parang ang ginawa ni Byron. Ito kasi yung ginawa ni Byron kahapon doon sa debate. Ang topic ko kasi ng debate, sino daw ang mas dapat pagkatiwalaan? Ang mga mainstream media daw ba o mga vloggers? Yun yung tanong. Ngayon, mga kotsero, nung una talaga yan, hindi ho talaga dapat si Byron ang haharap dyan. Ang una ho talagang haharap dyan ay si Alex Destor, aka OF, aka Ghostwriter. Si Alex Destor talaga ang haharap niya. Nagulat na lang ako kahapon nung nakita ko si Byron yung nakaupo. Pero okay lang naman, di ba? Bahiya pa rin naman siya, na-expose ang kabubuhan niya.
So, ito ngayon yung sinabi kasi ni Byron. So, umpisa pa lang ng nung debate. Sinabi niya, ginawa niyang halimbawa ng hindi pagiging tapat ng mainstream media, yung hindi raw binalita na nagpasok ng baril noon doon sa nung inaresto si Digong. Hindi raw ipinakita yung galit ng taong bayan nung nagsinungaling daw ang Marcos administration. Sinabi daw na walang baril pero kitang-kita naman daw na may mga mahahabang baril maski daw si Torre. So, yun yung fact na pinresenta niya. Tapos, ang sinabi pa niya sa huli, kaya daw walang ganong report ay dahil wala rong basbas sa itaas. Yun yung pinresenta niya as a fact. Kaya daw hindi pinansin ng mainstream media. Doon siya ngayon sinita ni Yusek Claire Castro. Bakit? Kasi si Byron nagpresenta ng isang fact. Yun ngayon ang tinutukan ni Yusek Castro. Ang sabi niya, saan mo nakuha, verified ba yung impormasyon mo na kaya hindi naglabas ng balita ay dahil walang basbas sa itaas? Sabi ni Yusek Claire Castro, alam niyo yung sagot ni Byron? Bobo talaga si Byron. Alam niyo yung sinagot ni Byron? Opinion ko lang po. Bobo talaga. Pinresenta mo sinabi mo na kaya hindi naglabas ng impormasyon ay dahil walang basbas galing sa itaas. So ngayon ang tanong ni Yusek Castro, kinausap mo ba yung mga editor? Paano mo chinek? Paano mo nasabi na kaya hindi naglabas ay walang basbas sa itaas? Ang sagot niya, opinion lang po. Bobo. Tapos meron pang parte kung saan dinurog naman siya nung isa, yung taga CMFR, Center for Media Something Responsibility. Tungkol sa alleged, kasi ang pinagtatanggol naman niya yung daw. Bakit hindi raw ba ginagamit ng mainstream media yung daw? Nung ni-report daw si Kibuloy, si Apollo Kibuloy, tinatawag daw nilang alleged. Hindi magkapareho yun, guys. Hindi magkapareho ang salitang alleged, ang salitang daw. Ang alleged ay galing sa salitang allegation. Ang allegation sa Tagalog ay pagbibintang. Bobo ka talaga, Byron. So ayun nga, balik ngayon tayo dun sa topic natin, si Tiglaw. Kinasuhan ngayon siya kasi ipinangalandakan niya yung kanyang akusasyon na binayaran daw ang Kamara de Representante para i-impeach si Sara Duterte. Oo, gagastos ka ngayon sa abogado, sir. Well, I'm sure sa sitwasyon naman na nangyayari ngayon, mukhang, 'di ba? Mukhang may suporta naman galing sa China, 'di ba? So, may pang-abogado siya.